Panginoon dahil muli po tayo nagkasama sa ganitong programa. Tunay na napakabuti ng Diyos sa mga napakagandang pribilehiyo na tayo ay makapakinig muli ng salita ng Panginoon ngayong araw na ito. At naniwala po tayo na kasama natin ang Panginoon dahil kung saan may pagtitipon na pinag-usapan ng pangalan ng Panginoon ay kasama natin ang Panginoon. Kaya magandang araw po sa ating lahat at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na dadaloy sa ating pong pagtitipon ngayong araw na ito. So sa ating pong pag-umpisa, tayo lahat ay manalangin. Tulog natin sa Panginoon yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Dakila namin Diyos, Panginoon naming buhay, Ama, makapangyarihan sa lahat. Tunay na Ikaw ay mabuting Diyos na hindi nagpapabaya at hindi nagbabago. Ikaw ay nagpaprovide ng aming mga pangailangan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Kaya narito kami na nagpapakumbaba at linisin mo ang aming mga pusong kaisipan at buksan mo, Panginoon, ang aming pangunawa. Sa ngayong Panginoon, ang mga salita mo na aming pag-aralan ngayong araw na ito ay maging pagkain ng aming mga kaluluwa upang sa ngayong Panginoon ay lumakas ang aming pananampalataya at patuloy ka pa namin makilala, Panginoon Diyos. Mangusap ka sa bawat individual, sa lahat, Panginoon, na involved sa araw na ito, Lord. Lahat kami na mag-aaral ngayon, Panginoon, Ikaw o Diyos ang siyang magpahayag, Panginoon, sa pamagitan ng iyong lingkod, sa pamagitan ng mga salita mo, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa pagsama niyo ngayong araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa atin. At tayo po ay tumako sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa lahat po dyan na nandiyan sa ating screen at sa iba't ibang mga jail na involved ngayong araw na ito. Maging bukas lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na sa gayon ang salita ng Panginoon ay makapagbibigay sa atin ng tamang gabay ng ating pamumuhay. So, pag-aralan natin dito sa aklat po ng unang Korinto sa chapter 1 verse 18. Kung na yung verse na ating pag-aralan. So, sabi ko rito na ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa cross ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So, ang pag-aralan po natin dyan ay ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa cross. No po? Kasi napakahalaga po niyan yung mensahe na yan na ipinahatid sa atin ni Apostol Pablo. Una sa mga manampalataya noon sa Korinto, at hindi lamang sa Korinto, kundi maging din sa lahat ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Para tayo ay makapagmabigyan ng kaalaman tungkol dito sa mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa cross. Dahil alam naman natin na talagang totoo namang si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi dahil si Kristo ay makasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Yun po ang totoo kung bakit si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. At dinala po siya doon siya ay pinapos sa cross doon sa lugar ng natawag na lupang na bungo. Doon po siya kinatulan ng kamatayan at dahil doon may mga nais na iparating doon. Paalala din si Apostol Pablo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga mananampalataya, anuman ang ating wika, lahi, bansa, tribo, o anumang uri ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Ito po ay napakagandang mensahe at paalala tungkol sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. Yan. So, ang cross na kahoy na yon ay wala naman siyang kapangyarihan. Pero yung mensahe ng cross na yun ang may kapangyarihan. Doon po, kasi dito po, mayroon pong dalawang bagay na nabanggit. Sabi rito na ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa cross ay kamangmangan para sa mga napapahamak. So, may mga tao na binawala ang kabuluhan ang mensahe ng cross ni Kristo. At para sa kanila, yung kamatayan ni Kristo sa cross, ito ay kamangmangan na o kahangalan para sa kanila. Sabihin niya yung mga napapahamak, na tinutukoy ko dyan, yung mga hindi nanampalataya, hindi naniniwala, hindi kinikilala ang ating nang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo.
Kaya para sa kanila, ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Ngunit sabi po dito, sa mga nagliligtas, praise the Lord, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yan po yung tinatawag na sa mga nagliligtas. Yung isa sa mga hindi nananampalataya, para sa kanila, kamangmangan, pahangalan lang ang pagpatay ni Kristo. Ngunit sa atin na mga nananampalataya, mga naliligtas, sabi, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yan. So, ang kamatayan ni Kristo sa cross ay tunay nga na mayroong kapangyarihan sa mga taong nananampalataya. Pero sa mga taong walang pananampalataya, ito'y walang kabuluhan at wala talagang kapangyarihan. Kaya, salamat sa Lord kung tayo ay isa sa mga nananampalataya sa ating Panginoon Hesus, dahil sabi nga sa Biblia na ang kaligtasan, ito is pamagitan na ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi sinasabi nga sa Biblia na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay na sukat natin ikaliligtas. Yan po ang nililinaw sa banal na kasulatan. At yung isang jail guard po na nagtanong, noong nagkaroon ng sila Pablo at Silas ay nabilanggot na nalangin, nabuksan ang pinto, nakalag yung talikala nila, at nakakala ng bantay bilanggo ay nakalaya ng mga pinabantayan niya, magpapakamatay sana, subalit sumigaw si Pablo at si Silas, sakta na yung sarili, narito lang kami. At yung bantay bilanggo mismo, siyang nagtanong, at ang sabi niya, mga Ginoo, ano ba ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? At ang sagot ng mga lingkod ng Panginoon, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya napakalinaw na ang mensahe ng cross ni Kristo, una, ito ay mensahe ng kaligtasan. Sa atin na mga nananampalataya, ito ay mensahe ng kaligtasan. Kaya kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, kinikilala mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, makakasiguro ka na mayroon kang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ito'y sa pamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo. Hindi daw sa krus na kahoy, kundi dahil kay Kristo. Kaya yung krus na kahoy na yon ay sinisimbolo noon yung kamatayan ni Kristo. At yung kamatayan ni Kristo, yun ang tunay na may mensahe. Yun po. Kaya kapag nakakita tayo ng cross, ay nagpapakita yan na mayroong namatay. Diba? Kasi sa cemeteryo, kapag tayo ay pumunta doon, marami doon ng mga cross na inilagay, patunay na mayroong mga namatay doon. Kaya ang cross din ay nagsisimbolo ng kamatayan. At ang kamatayan ni Kristo na yon, ito po ay nagbibigay ng mensahe sa atin. O sa atin po ngayon na nakapakinig ng mensahe nito, yun po ay mensahe ng kaligtasan. Si Kristo ang namatay sa krus, doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating mga makasalanan. Bakit po? Si Kristo ang namatay doon sa krus, hindi tayo. Dahil, ayon sa Biblia, upang ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi nga, nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Kaya ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus, dahil talaga sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano man ang buhay natin, sino man tayo, ano man ang mga naggawa natin sa buhay na ito, na andyan ang Diyos, patuloy niyang ipinapakita, ipinapahayag, at ipinapaunawa sa atin ang kahalagahan ng mensahe ng krus ng ating Panginoon Hesus. Yung kamatayan niya doon sa krus ay isang malaking pagpapala para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao sa mundong ito. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya ang mensahe ito ay talagang mensahe ng kaligtasan. Kaya kapag tayo ay kailangan natin ang kaligtasan, tumingin tayo, alalahanin natin
ang krus ng ating Panginoon Kristo, na kung saan nandoon yung pagdurusa niya, andun yung paghihirap niya, andun yung talagang matinding paghihirap ng ating Panginoon. Na sa halip na dapat tayo ang naroon, kundi si Kristo na ang umako ng ating mga kasalanan. Kasi gano'n tayo yung kamahal ng Diyos. Kaya yan po ang dapat natin, number one na makita natin, na ang cross ng ating Panginoon Kristo, ang kamatayan ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo, ay mensahe ito ng kaligtasan sa lahat ng mga nananalig o nananampalataya sa Kanya. Pero kung hindi ka nananalig, kung hindi ka nananampalataya, at hindi mo kinikilala yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, ay sabi doon, ito'y kamangmangan o kahangalan, ito'y walang kasaysay o walang kabuluhan. Pero sa atin na nananampalataya, napakalaki ng kabuluhan ito dahil ito ay mensahe ng kaligtasan. Hindi po ba yun? Kaya yan po ang unang mensahe ng cross ng ating Panginoon Kristo. Ang pangalawa, ito ay mensahe din ng katubusan. Tingnan po natin sa aklat ng Efeso, sa chapter 1, verse 7. Yan. Ephesians chapter 1, verse 7. Sa 7 po. Yan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang ating kasalanan, pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. So napakalinaw na ang kamatayan ni Kristo sa cross, ito din ay mensahe ng katubusan. Kasi, bakit kailangan tayong tubusin? Dahil tayo napailalim sa pagkaalipin, sa kasalanan. Dahil naalipin tayo sa sumpa ng kasalanan. At ang tanging paraan para ako, ikaw, ang lahat ng tao sa mundong ito ay matubos mula sa sumpa ng kasalanan, mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kailangan po ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang dugo lamang ng ating Panginoon Kristo ang karapat-dapat na maihandog para sa ating mga kasalanan. Sapat yun para sa lahat. Kasi ang mga dugo, noong una, ang dugo ng mga hayop, ang inihandog ng mga Israelitas, kapag sila ay naghandog pang kasalanan, ito ay ginugulita lagi once a year. Sa isang bisis, sa isang taon na maghahandog ang bayang Israel. Subalit sabi ng Diyos, hindi ko naibig ang mga handog ng mga hayop. At ang Panginoon Jesus na parito, voluntary na pumarito, at sinabi niya, narito ako, O Diyos. Yan. Siya ang dakilang handog para sa katubusan natin. Bakit? Kailangan natin tubusin. Tayo ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan. Tayo nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Kaya kung walang Jesus na maipagos sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong katubusan. Dahil ang katubusan ay makakamtan lamang natin sa pamagitan ng buktong na anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya nga, ang mensahe ng kamatayan ni Kristo sa krus, ito ay mensahe din ng katubusan. Kung ito ay nagbibigay ng mensahe ng kaligtasan para sa iyo, para sa akin, mensahe din ng katubusan. Nang ibig sabihin, kapag nanampalataya ka sa Panginoon Jesus, ikaw ay ginubos na ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya ngayon dapat hindi ka na alipin sa kasalanan. Kaya dapat hindi ka na ngayon ilalim sa pagkontrol. Sabi ng alipin ng kasalanan, kontrolado ng kasalanan. Ang taong kontrolado ng kasalanan, kahit na anong gawin, wala siyang magawa kundi sumunod sa nag-aalipin sa kanya, kundi ang kasalanan. Kaya ganun po ang kalagayan ng mga tao sa mundo ito. Na dahil sila, ang tao ay nasa ilalim, sa sumpa ng kasalanan, sa pagkalipin sa kasalanan, gustuhin man na umalis doon, hindi sila makalis-alis. Dahil tayo walang kakayahan na makaalis doon mula sa sumpa ng kasalanan, maliban sa dugo ng ating Panginoon Kristo.
Kaya yung dugo ng ating Panginoon Kristo ay sapat na yon na pangtubos sa atin. Wala nang ibang dugo na pwedeng may alay o tumigis para tayo ay matubos mula sa sumpa ng kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya po ang nililinaw po sa banal na kasulatan. Kaya pinapaalala natin kung gaano kahalaga yung cross, yung kamatayan ng Panginoon Kristo sa cross. Para makikita natin mga kapatid na ganoon tayo pinahalagahan ng Diyos. Talagang napakahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Napaka-espesyal natin sa harapan ng Diyos. Maging sino ka man, kahit ano man ang estado ng buhay mo, kahit gaano man kapunan o kaiting ang iyong kasalanan, ikaw pa rin ay pinakitaan ng Panginoon ng kanyang kagandahang loob, ng kanyang kabutihan. Ang tayo ay tubusin niya dahil sa pag-aalipin sa kasalanan. Kaya kung si Kristo, mga kapatid, ay nasa buhay mo, napakalinaw na ikaw ay tinubos niya ng ating Panginoon Jesus. So yung dugo ng ating Panginoon Jesus ay sapat na para sa katubusan natin. Kaya sabi nga doon, sa pagpagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Yan. At yung isang verse pa doon sa unang Pedro, tingnan natin sa unang Pedro chapter 1 verse 18 and 19. Yan, sabi ko nito, alam naman ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo mula sa walang kapuluhang pamumuhay. Sabi ko nito, na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Eh, sino ba yung ninuno na tinutukoy dyan? Yan po'y walang iba kundi ang ating ninuno sila. Sila doon mula sa kanila, tayo ay nagmana ng kasalanan at ang kasalanan na yun ay nagdadala sa atin sa mga walang kwinta-kwinta o walang kapuluhang pamumuhay. Yun po yun ang minana natin. Praise the Lord. Purihin ng Diyos dahil sabi nito, na ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak. Tingnan niyo mga kapatid, yung ginto at pilak ay hindi sapat na pangtubos sa atin mula sa sumpa ng kasalanan. Yan, dito kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang bungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya hindi kayang bayaran ng anumang kayamanan o ng ginto o ng bilang o anumang dami-dami mga kayamanan. Hindi sapat yan ang pambayad para sa katubusan at kaligtasan. Ang talagang tanging paraan para makamtan natin ang katubusan mula sa walang kabuluhan nating pamumuhay na minanan natin sa ating mga magulang ay walang ibang nang kundi ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya, huwag natin paniwalain yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dapat lang natin nang pinalanin yung ginawa ni Kristo sa krus. Na kung saan nag-sumisigaw siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya makita natin mga kapatid na ang mensahe ng krus ni Kristo ay mensahe ng kaligtasan, mensahe ng katubusan, at mga kapatid, mensahe din ito ng kapatawaran. Kung maalala niyo si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, sumisigaw siya. Ama, habang siya nakapako, nagdusa sa krus ng Kalbaryo, sumisigaw siya, Ama, patawarin ko sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Makita natin na doon sa krus ng Kalbaryo, mismo ang ating Panginoon Jesus ay namamagitan pa rin para sa ating mga kasalanan. At ang sigaw niya, Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ganoon tayo talaga minahal ng ating Panginoon Jesus. Kahit doon sa gusto ng verse 1, sigaw siya na, Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ang mensahe po ng kamatayan ni Kristo sa krus, ito ay mensahe po ng pagpapatawad. Kaya, ano dapat natin gawin? Oo, magpapatawad ng kasalanan. Kailangan natin gawin, matuto tayo magpakumbaba at aminin natin ang ating mga kasalanan.
sa ating mga labi, ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at tayo patawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kaya, yan, sabi rito, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at ilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Ay, yan po ang dapat natin gawin. Sinigaw na ni Kristo ang kapatawaran doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo naman mga kapatid, magpakumbaba tayo at patuloy natin ipagtapat natin sa Diyos, aminin natin sa Diyos ang anumang gawa natin pagkakasala at napakalinaw na may assurance na ibinigay ng Panginoon na ang pagpapatawad ng Panginoon ay talagang sure na sure. Nandiyan po. Patatawarin niya ang ating mga kasalanan. At hindi lang basta patatawarin, hindi ba? Lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Gaano ba karami ang kasamaan mo, ang kasalanan mo? Kaya linisin ng Panginoon yan. Ang kailangan lang lumapit ka sa Panginoon, ipagtapat mo sa Kanya ang kasalanan, humingi ka ng tawad sa Kanya, at ang Diyos natin ay tunay nga mapagpatawad at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasamaan at kalikuan. Yan po ang totoo na mensahe ng krus ni Kristo, mensahe ng kapatawaran. Pamuli, sabi sa Romans chapter 8 at chapter 6. Mabasa po natin sa chapter 6 kung paano po ano po ang mensahe ng itong tinatawag nating cross ng ating Panginoon Kristo, pagkatay ni Yesus Kristo sa cross. Sabi, noong una, alipin kayo ng kasalanan. Yan po, nililinaw. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso niyong sinusunod ang mga aral na itinuturo sa inyo. Kumusta mga kapatid? Sabi, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon, mga alipin na kayo ng katuwiran. Amen. Yan po ang sinasabi sa Biblia ka. Kaya tayo ay napakalinaw na ang pang-apat, ito ay sa pamagitan ng cross, ito ay mensahe ng pagpapalaya ng Panginoon sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Yan. Pinalaya ka na. Kung ikaw nga ay naging masunuri na sa mga turo at aral ng ating Panginoon Kristo, maliban na lamang kung hindi natin pinakikinggan lamang natin at hindi natin sinusunod ang mga turo at aral ng ating Panginoon Kristo, ay yung ating pong hindi natin lubot, talaga natin nakakamtan ng tunay na kalayaan. Kaya po, ang mensahe ng krus ng ating Panginoon Kristo ay mensahe ng kalayaan. Kaya ang nananalig kay Kristo, ang kumikilala kay Kristo, ang nanampalataya kay Kristo, ay inibigyan niya ng paalala. Ikaw ngayon kapatid, kung ikaw ay totoong nananalig kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, ang mensahe niya na pinarating sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo ay mensahe ng kaligtasan, mensahe ng katubusan, mensahe ng kapatawaran, at mensahe ng kaligtasan. Yan po. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon Hesus. Kaya huwag natin sayangin yung ginawa ni Kristo. Huwag nating pahintulutan na mamiss natin o masayang yung ibinigay sa atin na malaking biyaya sa ating buhay. Kasi yan talaga ang nais na iparating sa atin ng mensahe ni Apostol Pablo. Sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nangangailangan ng kaligtasan, yan po ang pinarating niya na mensahe. Ay ang mensahe ng krus ni Kristo ay talagang napakahalaga para sa atin. Kaya kung naintindihan po natin ngayong araw na ito, ang mensahe nito, sana tumugon tayo. Ano nga naman ang ating itugon doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala para muling ipako si Kristo? Hindi na po dapat. Hindi na tayo dapat magpapatuloy pa na mamuhay sa kasalanan. Kundi iwasan na natin, ulayuan na natin ang kasalanan at lubos tayo. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos at maglingkod na tayo sa Diyos. Dahil tayo ay mayroon ng kaligtasan,
tinubos na tayo ni Kristo, pinatawad na niya ang ating mga kasalanan, at mayroon na tayong tunay na kalayaan kay Kristo. Ang tunay na kalayaan ay tanging kay Yesu Kristo lamang matatagpuan. Salamat po sa kanyang mensahe ngayong araw na ito, at naway mayroon tayong mensahe na natutunan, at ito ay magbibigay sa atin ng gabay sa patuloy nating pamumuhay. God bless you po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. At ito po sa ating. Amen.